So ayan po mga ka-GM, bali natanggal na po natin yung kanyang yung kanyang timing chain at pansamantala nating isinabit. Yan po at tatanggalin na po natin yung kanyang water pump. Ito po yung kanyang water pump, no? Kung makikita po ninyo, driven by timing chain kasi yan. Yan siya. Ngayon po mga ka-GM, bago po natin matanggal yung kanyang water pump, ito po yung kanyang guide ng ating chain guide. Kabilaan po yan dito sa taas. Ngayon, luluwagan lang po natin yung isang bolt dito. Yan o. Kung mapapansin po ninyo, yung isang bolt nya dyan na 8mm, yan po, luluwagan po natin yan. Kasi, pagka hindi po natin niluwagan, hindi po natin matatanggal yung isang bolt dito. Yan o, nasa gilid. Yan, tatama kasi itong chain guide na ito. Kaya kailangan po nating luwagan lang, wag po nating tatanggalin kasi pag tinanggal po natin, hindi mahirap po siyang ibalik. Kaya bali luluwagan lang po natin yung kanyang bolt na 8mm. Tapos para matanggal po natin at maluwagan din natin ito. Ito sa kanyang water pump. Yan kasi nakatama siya Nakatama siya dito sa plastic. Nasa gilid. Tapos pagka natanggal na po natin yun, bali 8 lang po yung bolt niyan lahat sa ating water pump para matanggal po natin at may labas siya, no? Yan at bago natin natanggal naman yung kanyang timing chain, no? Tinanggal natin yung dito, tensioner guide dito sa kanyang chain tensioner. Tapos dito yung kanyang isa dito na na chain guide din. Yan, bali papakita ko sa inyo. Ito po siya mga ka-GM. Ito po yung kanyang tensioner. Yan, may spring sa loob yan. Tapos may yan, nag-ano ng langis. Tapos dito po tumatama yan mga ka-GM. Yan diyan nakatama yan. Ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Dito ganyan. Diyan siya nakatumbok. Yan siya. Dalawa lang yung kanyang bolt diyan. Tapos ito yung chain guide tensioner. Tapos ito naman yung kanyang chain guide dito sa kanan pag nakaharap pa sa makina. Yan, tinanggal natin yan. Tapos yan na siya ngayon. At ito kung mapapansin nyo mga ka-GM, no? Ngayon nilagyan ko siya ng plastic dito. Kasi yung oil pan niya dito, pag tinanggal natin yung kanyang tinanggal natin sa taas yung water pump para hindi po pumasok yung tubig dito, yung kanyang coolant kung may natitira pang coolant sa kanyang makina. Kasi tutulo pababa yung kanyang coolant para hindi po pumasok sa ating oil fan at hindi umalo sa kanyang engine oil, no? Sa kanyang langis. Yan, para umano dito sa labas yung matatapon na coolant. Yan po. Kasi po pagtanggal po natin ng kanyang water pump, no? Ang kanyang water pump kasi nandito sa loob ng makina. Yun, no? Kung mapapansin po ninyo, no? Pagtanggal natin dito sa kanyang mga bolt, yan, sigurado may tutulo na diyan na coolant na natitira sa kanyang makina. Yan po at tatanggalin muna natin. Yan siya mga ka-GM, oh. Yan, kung mapapansin po niyo, no, tumutulo yung kanyang coolant. Kasi nga po tatanggalin na natin yung lumang water pump at dito lang po natin sinungkit dito. Yan, susungkitin lang natin dito sa kanyang pinaka-overlap dito, no? Yan, no. Yan po, kaya po nila naglagay tayo ng plastic sa ilalim para hindi po humalo yung coolant doon sa kanyang engine oil sa ilalim, sa ating engine oil fan. Yan. Kaya yan po yung ginawa natin mga ka-GM. Yan po yung purpose ng plastic na nilagay natin sa ilalim. So ito na po yung ating lumang water pump na tinanggal mga ka-GM, no? At ito naman po yung ating bagong water pump. Yan. At ngayon po mga ka-GM, explain ko lang po sa inyo kung bakit po siya nag-leak, no? Bali yung kanyang oil seal o water seal dun sa loob ng ating water pump dyan sa kanyang loob dyan, yun po ay bumigay na siya. Nag-leak na siya. Yan. Tapos medyo magaspang na yung kanyang bearing sa loob. Bali magkakaroon ng crawling noise yan pagka yan. At nag-leak po siya mga ka-GM. Kung makikita po niyo yung kanyang butas doon, yan sa kanyang breather, pinaka breather yan mga ka-GM, doon po siya nag-leak.
pagkasira na po yung water seal niya sa loob, dito po yung lalabas mga ka-GM. Yan, kung mapapansin nyo yung luma, yan o, ito may gasket siya dyan, may pinaka-o-ring gasket siya dyan, no, paikot. Tapos dito nakaseparate, bali breather yan mga ka-GM. Yan, papakita ko yung bago. Yan o, itong itim na to, yan yung o-ring gasket nya. Yan, bali ito yung luma. Ngayon dito siya nag-leak mga ka-GM sa pinaka-breather dyan. Tapos dito sa makina naman, sa kanyang kinakabitan, yan, kung mapapansin niyo, no, dito yung naka ano yung kanyang maliit na ano yun, na butas. Tapos itong maliit na butas na to mga ka-GM, yan, didiretso yan doon sa labas sa tagiliran ng ating block. Doon po siya naglilik mga ka-GM ng coolant dito sa gilid, dito sa gilid dito sa tagiliran ng water ng ano natin, alternator, dito sa may gilid ng block. Bali may butas po kasi siya mga ka-GM, pinaka-breather yon dito. Para pag sira na yung ating water pump, doon po siya lalabas yung kanyang coolant. Hindi po tatapon dito sa loob, kasi pag tumapon sa loob mga ka-GM, hahalo sa ating langis, sa engine oil yung kanyang coolant. Kaya nilagyan po nila ng pinaka-breather doon sa labas, papunta sa labas ng block, sa gilid dito. Yan. Yun po yung purpose ng ano na yon. Yan po, kasi yung kanyang water pump ay nandito sa loob ng makina. Ngayon, bali lilinisan na lang po natin yan para po ilagay natin yung bago, ibalik natin yung bago. Yan po, at patuloy na lang po yung panoorin yung aking mga videos para magkaroon po kayo ng dagdag idea at dagdag kaalaman na rin sa mga ganitong problema na sakyan, no? At ito po, bali lalagyan natin ng silicone sealant tong kanyang timing chain cover, no? Yan, dito sa ating ginagawa na papalitan ng water pump. Yan po siya. Ito po yung tamang paglagay mga ka-GM, no, ng kanyang sealant, silicone sealant dito. Yan, kung mapapansin po ninyo yung gilid ng kanyang timing chain cover, dito po tayo sa inner side maglagay ng silicone. Pag ganyan po yung paglalagay dyan mga ka-GM, pag ganyan. Yan yung tamang paglagay dyan dito sa inner side dito. Makikita nyo yung kanyang gilid na yan sa loob. Yan. Yan, yung parang ganito. Yan siya. Nalagyan ko na yung kabilang gilid. Yan. Wag po dito sa mismong plat kasi baliwala yon sa mismong plat kasi didikit sa ating makina. Kaya yan po yung tamang paglagay sa gilid sa loob, sa inner side niya. Yan. Tapos dito lalagyan natin yan, paikot yan. Tapos dito lalagyan din natin dito sa gilid din dito sa loob yan. Dito rin ganun din. Yan. Yun po yung tamang paglagay dyan, no, ng silicone sealant mga ka-GM.